Bibigyan ko kayo ng ano, tips 'no, nagtatrabaho ka man o estudyante ka o yung propesyon mo, yung career mo nire-require sa'yo na maging pamilyar ka o mabilis mong ma-retain sa utak mo yung mga impormasyon na kailangan mo at mabilis mong maintindihan yung mga bagay-bagay na pinapaintindi sa'yo. Bibigyan ko kayo ng ginagawa ko dati para mas mabilis kong ma-retain yung mga information na kailangan ko. Ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Kyle at, may 4 na taon akong experience sa freelance bookkeeping, VA bookkeeping. So, VA po ako. So, personally ang ginagawa ko ay tumutulong sa mga, negosyante sa US na maayos yung financial records nila. So, 'yan yung ginagawa ko sa 4 na taon na. At napakahalaga sa'kin yung memorya, yung pag-retain ng information at tsaka yung critical thinking personal sa'king trabaho. At mas nagamit ko siya nung bumalik ako sa pag-aaral. At lately ko lang din 'to na-realize nung bumalik ako sa pag-aaral na na-practice ko na pala siya throughout my career, kasi yun na yung ginagawa ko, eh. Basic lang naman 'tong sasabihin ko ngayon. Marahil yung iba sa inyo alam na, marahil ang iba hindi pa. Ako yung isang klase ng estudyante dati na hindi talaga ako magaling. Talagang hindi. Kung ka-batch tayo nung senior high school, paatras, pa-elementary, average, masasabi kong average lang yung ano ko, yung pag-uutak ko. Hindi din naman ako bumabagsak. Madalas hindi din ako nagla-line of 7, 80 lang. Tapos konting line of 9, parang gano'n klase akong estudyante. Pero hindi ako magaling, yung memorya ko, memorization, isa 'yan sa mga para sa'kin, dilubyo sa'kin 'yan. Yung sinasabi ko na sa utak ko niyan na kapag memorization, ini-expect ko ng bagsak na ako. Kasi kahit ngayon, 'yan yung isa sa mga pinaka-hate kong gawin, yung memoryahin yung napakahabang dapat memoryahin. Pero may pina-practice ako na isang, process ko personal para mabilis akong maka-cope up sa mga bagay na papasukin ko. At kapag naintindihan ko na yung isang bagay na yun o naintindihan ko na yung inaaral ko, hinding-hindi ko na siya makakalimutan. Dalawa lang ang ginagawa ko. Makinig kayo kasi napaka-useful nito nung mga sasabihin ko. Wala 'to sa YouTube at wala 'to sa Google. Sa'kin niyo lang 'to maririnig. Joke lang, baka meron na 'to, hindi ko lang alam yung term. Kapag may pinapasok ako isang mga bagong bagay na hindi ko alam kung paano siya gawin, hindi ko alam anong mga terminologies, hindi ko alam kung anong konsepto ng bagay na 'yan, kasi bago siya sa'kin. Unang-unang ginagawa ko, nagko-consume ako ng mga bagay na related sa papasukin ko. For example, hindi ko alam ang accounting. For example, hindi ko alam yung accounting. Nung ginagawa ko siya, nung senior high school pa lang ako, nag-advance study ako sa accounting. Lahat ng mga pinapanood kong YouTube videos, tsaka yung mga librong binibili ko e-book na yung sobrang mura, lahat accounting yun. Hindi ko pa naintindihan yung accounting, Hindi ko naintindihan yung concept niya, fundamentals niya. Hindi hindi ko siya na-gets pa nung una talaga. Pero ang alam ko lang, nanonood ako na kahit hindi ko iniintindi, nanonood lang ako ng mga YouTube videos, tsaka nagbasa-basa ako ng mga libro, e-book. Hindi ko talagang promise guys, naalala ko pa yung ano, yung moment na yun na nag-aaral pa ako nung simula sa accounting. Talagang ano yung debit, ano yung credit, ano yung transaction na 'to, ano yung asset nanonood lang ako literal. Parang nakikinig lang ako pero wala akong naintindihan, gano'n lang ginagawa ko. Paunti-unti yung mga terminologies, yung concept,
yung fundamentals. Nung diniscuss na siya ng actual, kasi nag-advance lang ako ng basa, eh, nare-retain ko. Sabi ko, "Ito yung nakita ko sa YouTube, ito yung nabasa ko sa libro, ah." Nakakasabay tuloy ako, parang nag-advance tuloy ako kahit na hindi ko pa siya na-gets nung una, pero sa likod ng utak ko, nai-store pala talaga yun. Yun yung unang punto. Kapag gusto mong mabilis ma-retain yung information sa isang bagay na bago pa lang sa'yo, lahat ng gagawin mo dapat ay connected o lahat ng mga iko-consume mong information ay dapat connected sa pinapasok mong bagong bagay. Gaya sa nangyari sa'kin, accounting. Lahat ng algorithm ko sa YouTube nun, accounting talaga lahat, basic of accounting. Kahit hindi ko ma-gets, as long as nakikinig lang ako, magagamit mo talaga siya at mare-retain mo talaga siya. Yan yung ginagawa ko. Kaya kapag nagsasabi sa'kin, "Kyle, paano po ba magsimula ng VA?" Sabihin ko, "Ano bang ginagawa mo sa buong araw? Nakikinig ka ba ng podcast o kahit na yan ng YouTube habang nagtatrabaho ka o habang nag-aaral ka?" Sabi ko, "Nagpapa-music kami." 'Wag na music pakinggan niyo. Makinig na kayo kung paano magsimula ng VA, paano maging VA, at kailan maging VA. Yun lang pakinggan niyo, magiging VA din kayo kalaunan. Magiging magaling din kayo balang araw. Kasi you co you are paano ba yun? You are what you consume. Yun pala yung gusto kong sabihin. Mangyayari din sa'yo, mage-gets mo rin kung ano yung mga kino-consume mong information. Basta yun yun. Unang-una, I surround myself with the information sa bagong bagay na gusto kong pasukin. Pangalawang punto, ginagawa ko, magkamali. Magkamali guys, promise. Talaga. Una, surround myself with the information sa bagong bagay na gusto kong pasukin. Pangalawa, magkamali. Minsan, yung kaklase ko, tinanong ako, "Pre, paano mo nare-retain yung information na ano, kapag exam, kapag quiz, gano'n? Paano mo nare-retain yung information?" Ang sabi ko sa kanya, gusto kong maka-try ng mag-quiz o gusto kong maka-try ng practical application nang hindi ako takot magkamali. Kasi kapag nagkamali ako at naintindihan ko yung pagkakamali ko, pupusta ako, hindi na ako magkakamali niyan pangalawang beses. Sinabi ko sa kanya. Sabi niya, "Legit ba? Legit ba yung sinasabi mo?" "Oh, legit, kahit totoo." Isa sa mga learning curve ko, isa sa mga way ko para matuto, magkamali. Hindi ko talaga nililimitahan yung sarili kong magkamali. Kasi kapag nagkamali ako, talagang hindi ko na makakalimutan yan kung bakit ako nagkamali. Yun yung yun yung dalawang ano ko lang, dalawang natutunan ko lang realization sa pagbalik ko sa pag-aaral. The same time, ina-apply ko na pala talaga siya sa totoo kong trabaho. Kasi sa accounting, it's a process, driven by process, fundamentals, accounting, numbers, instructions, napakarami niyan. Tapos kapag bona ka, hindi ka kapag nagkamali ka lang nagkamali, hindi mo ina-absorb, talagang sibak ka agad. Kasi sobrang mahal magkamali, especially kapag sa accounting ka. Tapos kailangan mabilis kang mag-consume ng information para mabilis kang makapag-adapt. Yung ano, unconsciously ba tawag dun? Unconsciously napa-practice ko na pala siya throughout my career. At hanggang ngayon ginagamit ko siya sa learning curve ko sa school. At effective din pala talaga. 'Pag may mga bagong subject, kapag mga bagong terminologies, nakikinig lang ako. Tapos hindi ako hinahayaan ko yung sarili kong magkamali. Yun lang. Una, surround yourself with the information that you need kasi bago ka pa lang diyan. Pangalawa, is huwag kang matakot magkamali.
Yun lang naman ang gusto kong i-share ngayon. Yun lang, bye.